Praise God! Are we blessed? Yes. Amen. So, narinig po natin na sa pagsunod ay merong pagpapala. Amen. Amen. So, ano gagawin natin sa buhay? Sumunod naman sumunod sa Diyos. At hindi lang po basta sumunod. Ang sabi ng Diyos, sa aking translation, ng aking tinignan, pumunta kayo sa malalim. Ihulugin yung lambat ng kayo makahuli. Malalim. Sa ibang translation, kumalaot. Amen. Alam niyo po ba nag-reveal sa akin habang nakaupo ako? Ang lahat ng anak ng Diyos, lahat ng Kristiyano, ay dapat kumalaot sa Panginoon. Amen. Meaning, sa ibang translation, ang lahat ng Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, ay dapat pumunta sa kalaliman ng panampalataya. Amen. Dahil sa kalaliman ng panampalataya, naroon ang maraming pagpapala. Amen. Hello! Marami kasing tinanggap lang si Kristo. Sabi niya, niligtas na ako. Tama na to. Amen. Kaya maraming Kristiyano, hindi pinagpapala. Kasi bakit? Hindi sila pumapalaot sa Diyos. Hindi sila nagpakalalim. Hello? Ang commitment ng paglilingkod. Hello? Ang pagdalo. Ang buhay sa labas. Hindi lumalalim. Ang buhay sa labas, hindi lumalalim sa kabanana. Hello? Hindi tayo lumalalim sa pagbibigay. Hindi tayo lumalalim sa paglilingkod. Hindi tayo lumalalim sa Panginoon. Kaya, tingnan mo, ang utos ng Panginoon, kumalaot kayo, doon kayo sa malalim, huwag dito sa mababaw. Kasi ang mababaw ng panampalataya, ang mababaw ng Kristyanismo, wala po yung pinagkakaiba sa walang panampalataya. Amen po ba? Dapat, kung gusto po talaga natin bless ang aking buhay, hello, kung tayo makontento kung anong kalagayan natin sa Panginoon ngayon, hello, hindi tayo nakakahuli ng pagpapalat. Sumasamba naman ako, pero ganito buhay ko, parang nakapagod lang ako. Yung iba tuloy, hindi na tumutuloy. Amen. Kasi wala naman, hindi nila alam na kailangan pala ang Kristiyano, kailangan nakarating, kasi, di ba si Jesus Christ ang nagtakda, no? Nagsimula ng ating panampalataya. Amen? Siya din po ang magpasakdan. Amen? Hello? So, itong panampalataya na to, kailangan lumalim siya. Amen? Kailangan ang panampalataya natin, kailangan mag-increase, mag-improve. Amen? Hanggang sa, ang dami nating maranasang himala at pagpapala na ating Panginoon Diyos sa buhay. Ang when we say pagpapala, ang alam ng marami, pera. Amen? Hindi po yan. Amen? Hindi lang po yan. Bagamat isa po yan sa pagpapala ng Diyos. Siyempre, wala naman ang karangalan ng Diyos na mahirap ka. Kristyanong mahirap po, ibang Diyos po. Amen? Kristyanong mahirap ang ganay, naghihirap. Baka naman talaga hindi ka nagbibigay sa Lord. Amen? Hello? Kung gusto mong maligtas, may gagawin ka. Kung gusto mong matawarin sa kasalanan mo, magsisisi ka, tatalikod ka, matatawarin ka ng Diyos. Amen po ba? Hello? Amen? Kung gusto mong masagot ang panalangin mo, kung gusto mong magkaroon ng provision, yung mga pangailangan, manalangin ka. Amen po ba? Hello? Kung gusto mong dumami yung pera mo, magbigay ka. Ganun yun. Amen po ba? Amen. Amen? Ang pamantayan ng Diyos para bless ka na Kristiyano sa pananalapi, hindi ka nagumuto, hindi ka kinakapos, magbigay ka. Marami na tayong kapatiran dito. Ang sabi nila sa akin, Mami, paano mo ba ibigay yung ating, yung aming pagpili? Paano ba? Kasi gulo-gulo paano ba? Tinuruan ko. At ginawa nila yun, tinuruan, ngayon hindi sila nangungutang. Amen? Talagang hindi na sila nangungutang. Kasi bakit? May heart silang ayusin ang kanilang pagbibigay. Yun po ang pinakasikreto para dumami ang ating pera. Hello? Amen po ba? Hindi po tayo mukhang pera. Gusto lang ng Panginoon ng subagana ang Jesus is
My Life Family. Kaya kung ano ang pamantayan ng Diyos para tayo sumagana, gawin po natin lahat. Ako Amen. po nagbibigay sa Panginoon. Yung aking ika po, nakatanggap ako ng renta namin sa Dole, sa Mindanao. Siyempre, sabi ko, Pastor Kagawan, ipadala mo yung 500 dito kay ibibigay ko yan kay Dole. Amen? Hello? Amen. Kailangan po magbigay tayo sa Panginoong Diyos nang sa ganun po, protection po yan ng ating mga anak buhay, ng ating mga negosyo, kung anong po mga source of income natin. Amen po ba? Amen. Gusto po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos. Lumanin po ang ating pagbibigay. Huwag lang po yung naisip natin, huwag lang po yung, alam niyo, pag hindi po tayo nagbibigay, wala tayong panampalataya. Amen? Hello? Kaya ayusin po natin pagbibigay para po, pati po sa pagbibigay, kailangan natin lumanin sa lahat ng aspeto natin. Kailangan panampalataya, paglilingkod, pagsunod, pagdalo, Bible reading, devotional life. Kailangan natin lumanin dyan. Kasi yun po ang utos ni Jesus Christ. Pumunta kayo sa malalim. At doon sa malalim, sa kalaliman ng panampalataya, naroon yung maraming isda, maraming pagpapalala. Amen. So, huwag kang manatili sa pagiging mababaw ng Kristiyano. Amen? Hello? Huwag kang manatili sa ganyang level ng panampalataya mo. Mangarap ka na lumalim ka, magbasa ka ng Biblia, mag-ayuno ka, manalangin, mag-fasting ka, yung devotional life mo, yung personal devotion mo, yung personal relationship mo sa buhay, kailangan palalimin mo. What? Through what? Bible reading and prayer and church. No? Church fellowshipping. Amen po ba? Hello? Kapag wala tayong regular na church fellowshipping, Thursday, Saturday, amen po ba? Wala po tayong Bible reading every day. Obligasyon po natin makipag-usap sa Diyos every day. Amen po ba? Paano tayo lumalim sa Diyos? Paano natin makilala ng Diyos ang malalim na napakabuti pala ng Diyos natin? Amen. Nagpapagaling pala siya, nag-imala pala siya, nagpapalaya pala siya, no? Pag nasa bingit na tayo ng kamatayan, nariyan pala ang Panginoong Diyos. Pag malungkot pala ako, paliligayain pala ako ng Diyos, lahat pala ng bilang ko, pagagaanin ng Diyos. Paano natin maranasan yan kung hindi tayo papalao? Amen? Hindi tayo magpapalalim sa Panginoon. Church, pag nasa kalaliman na tayo ng panampalataya, ang dami natin maranasan. Hindi lang po sa pananalaping blessing, kundi po marami tayong maranasan para hindi na po natin kayang umalik sa Diyos pa. Kasi marami tayong naranasan ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kasi nakarating na po tayo sa kalaliman ng panampalataya. Amen? Paano na tayo kumalalim? Minsan, no? Okay lang doon sa mga bago. Minsan, nagiging Sunday Christian na lang tayo. Minsan lang tayo nababasa ng Bible. Hindi na regular ng pag-pray. Wala, nag-iiba na tayo ng confessions, nag-iiba na tayo ng pangarap, nag-iiba na tayo ng tinitibok ng puso, nagpupulunginganan na tayo sa buhay. Wala na. Nawawala na tayo sa alignment sa ating Panginoon Diyos sa buhay. So, this time po na itong salita ng Diyos at inihayag, no? Kasi gusto ng Diyos na tayo po magpapalain. Amen? Kailangan ang lahat ng anak niya ay kailangan blessed. Amen? Nasa iyo po. Nasa iyo po ang kamay. Nasa iyo ang pagsunod. Nasa pagsunod mo, nakasalalay ang iyong pagpapala. Ang Diyos available eh. Sabi ng Proverbs sa 10, kina ko nagkamali. Or 6. Nandiyan na po sa dalawa na yan. Ano po ba ang mabuting bagay ng pagpapala ng malaga sa ating pulunan? Nasa ating pulo na yan. At nakadepende po yan, bababa po yan isa-isa, nakadepende po yan sa pagsunod natin sa Diyos. Amen. Pag hindi ka susunod, walang bababa. Ganun lang po ang prinsipyo ng buhay. Amen po ba? Nanawa po ba natin? Amen. So, church, ilang po nagtapos doon? Lahat po nagpapalalim ay magiging fishers of men. Kasi napunta na sila sa malalim eh.
Paano ka naman magiging fishers of men? Tuturuan ka na kasi hindi mo pa naranasan magpakalalim. Hindi mo naranasan pumalahon. Nasa proseso po ang lahat. Kaya kung ibig sabihin, kapag hindi ka pa rin po ngayon, hindi mo heart ang namamalakayan ng tao, maybe you're still young in the Lord. You're still shallow in the Lord. Hello? Amen po ba? Kasi, ang mga nagpunta na sa malalim, naranasan nyo yung malalim, lumalim, amen, napopromote sila to be a fishers of men. From fishermen to fishers of men. Napopromote. Amen po ba? Dalawin din ang katabi mo, ina na ba ang nadala mo kay Lord? Iba na. Ina na ba ang umaya sa bisyon kasalanan? Ina na ba? Ina na bang kaluluwa na umiiyak din na lang kay Lord at natapos yung pag-iyak niya, nabibigatan? Ina na buhay sa kasalanan, na buhay sa kahirapan? Ina na ba? Ang nadala mo sa Panginoon para lumaya sila. Sino ba ang magdadala sa kanila sa Panginoon? Sino? Sino nga asahan ni Lord? Sino kaya? Unbeliever? Sino kayo magliligtas sa mga kasalanan? Sino kaya? Titigan mo yung mata, titigan mo sa mata yung katabi mo. Ikaw yung magdadala. Maraming tahanan, ginugulo ni Satanas. Hello! Nanay, tatay, magbinan, mag-ama, mag-ina, hello, magkaklase, lahat ng KKK, ginugulo ni Satanas. Hindi matatapos yan lahat. Ang kaguluhan na yan sa buhay ng tao kapag walang fishers of men ang magsuko ng buhay para sila dalhin sa Panginoon. Amen? Hello? Nanonood po ba natin? Alam niyo, yun ang pinakadakilan natin profesyon sa buhay. Mga leaders ng DMLF. Kung sa ito kaya, kailangan natin magdala ng kaluluwa. Kawawa, maraming ating pinapatay sila ng buhay. Amen? Marami nagpapaabot, habang nagpapaabot, namamatay. Kawawa naman. Maraming nagugutong, nagnanakaw, kawawa naman. Dahil hindi sila nagkarating kay Kristo, kawawa naman. Pagkwentuhan ng ba natin sila? Amen po ba? Nagawa na po ba ako? So church, it's time na pagpagkalalim mo tayo sa Panginoon. It's time to obey God. It's time to obey God. God alone. At sa ating, ito po, bago po tayo mag-closing, sa ating pong pagsunod sa Diyos, lagi po natin tandaan. Sabi ni Simon, magdamag kami. Amen? Magdamag silang isda, pero walang nakuha. Bakit? Pag malayo ka talaga kay Jesus Christ, pag wala ka kay Jesus Christ, pag wala kang connection kay Jesus Christ, hello! Mapapagod ka lang sa buhay. Lahat ng na-invest mo, mawawala yan. Hello! Walang pakinabang ang lahat kasi wala ka nga kay Kristo. Pero pag connected ka kay Kristo, hello! Ulitin ko, pag connected ka kay Kristo, may relasyon ka kay Kristo, nakikipag-usap ka kay Kristo, hello, may connection ka kay Kristo, maranasan mo ang pagsama ni Kristo. Ang buhay mo ay magiging blessed. Hello! Amen po ba? Amen. Kasi magdamag, sila lang eh. Ano, magdamag? Wala ikong magdamag, napagod lang sila, wala man silang nahuli. Pero nakita kasi ng Diyos na wala silang huli. Ano ba? Na nakikita tayo ng Diyos na pagod sa buhay. Kaya tayo dinala ni Lord dito. Amen po ba? Para tayo lumalim at marami tayong pagpapalatiman na maranasan sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy lang po tayo magpakalalim sa Diyos. Amen muli. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mawala dyan sa kinaupuan mo ha. Para lumalim ka at maranasan mo ang pagpapalat ng malalim. Kung mawala sa iyo ng panito. Amen. Let's all stand in the Lord. Amen.